Hello guys, isang magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa ko kayo ng mundo. No, so, ito pong muli si Dudes TV mga guys. Para mag-share sa inyo ng konting idea at tips patungkol sa trabahong pipeters. No? So, bago natin umpisan ang ating video, no? So, shoutout muna natin yung ating mga masusugid, no? At ang mga veterano nating mga kasamahan na pipeter dyan, no? Lalong-lalo na kay Roylan Katipan at kay Dudong alias Bagtik, no? Yan. At si Charlie Burwal. So, yan mga guys, yung mga malulupit nating mga kaibigan na pipeter, no? So, mga veterano po yan mga guys. Masyado ng malawak, no? Malaki na yung kanilang idea, skills sa larangan ng pipeter, no? So, isa nga po pala ulit ang ating shoutout, no? Ang bago nating kaibigan na si Kuya Ken Sharing. So, maraming salamat kayo sir sa pagsubaybay sa ating channel. Okay, so welcome po sir sa ating community. Ika nga. Okay, so by the way guys, no, dako tayo sa ating video ngayon. Yung topic natin ngayon mga guys, no, ay tungkol sa isang pipeter, no? Sa mga pipeter. Napakalawak ang ano ng isang pipeter mga guys, para doon sa mga nagbabalak, no, nagbabalak na subukan yung trabahong pipeter. So, hindi ito gaanong mahirap mga guys kapag interesado ka talaga doon sa gagawin mo. Kahit na kay baguhan lang, basta interesado ka doon sa yung gagawin o sa gusto mong maging isang pipeter, so madali yan guys, madali yang malaman kaagad. Okay, so ang aking i-share lang mga guys, no, nung ako'y nasa bakasyon, so nagtry ako guys na mag-apply doon sa ibang company. So try ko lang, no, kasi gusto ko ma-experience yung interviewhan. So sa tagal na nga ng aking experience bilang isang pipeter dito sa labas ng bansa, no. So yung mga interviewhan mga guys, iba-iba kasi yan, iba-iba yung procedure ng kanilang interview. Kaya nung nag-apply ako doon sa isang company, no, so napakadami nun guys ang nag-apply. Grabe, sobrang dami nun nang nag-apply, kasi yung ang vacant nila doon ay pipeter, helper, welder at saka foreman. So doon pa lang sa pipeter mga guys, sobrang dami talaga ng nagpunta doon. Dinumog talaga yung lugar na yon, no. So nung nandoon na kami sa isang place, nasa parking lot kami. So itinanong namin kung magkano ang bigayan at saka ilan ba ang kailangan nila na skilled talaga guys yung kanilang kinukuha. So ang sabi sa amin, nasa 100 lang daw na peter ang kailangan nila. Kaya guys, salang-sala. So umabot kami doon ng 300 na peters, bukod pa yung mga welder. So hanggang labas yun mga guys, yung tao, hanggang labas talaga siya sa may kalsada na. Maganda daw ang bigayan kapag ka naipasa yung interview. So sumubok ako, no? Sumubok ako doon sa interview para maka-experience din ng interview, kasi hindi na ako naka-experience pa nung interviewhan, dahil doon sa aking company nagpabalik-balik lang ako ron guys ng dahil medyo tinamad na rin, no, maghanap. Tapos nagka-pandemic pa, kaya hindi na tayo nakapaghanap pa ng iba pang company. Kaya nagpabalik-balik na lang ako sa company ko ngayon.
So ito na nga 'no, nung nandodoon na kami sa isang interviewhan, sa dami ng nag-apply, hindi kaagad-agad doon. Inabot kami ng maghapon, nag-start ng 8:00 hanggang siguro mga 6:00 na kami ng gabi. Hindi pa kami na-select doon sa screening nila. So nag-ano pa sila ng ibang schedule, umabot kami ng bago siguro ako na-interview, ano mga guys, 3 days bago ako na-interview. Ito na guys, no, nung patatlong araw na nung ako na salang, sumalang na ako. So ang dami namin na bumalik doon. Nung nandoon kami sa isang kwarto, no, sa isang kwarto, makikita mo yung ano, makikita mo siya yung ini-interview, makikita mo doon sa labas. Pero yung nasa loob ka, hindi mo kita yung nasa labas. Baliktad ang ano ng salamin. Kaya kahit magpalingon-lingon ka, hindi mo makikita yung paligid mo. Akala mo kayo lang sa kwarto. So kami nasa labas, nakikita namin. Halimbawa in-interview ka, makikita ka namin kung anong reaction mo ba. Yung reaction mo ron sa loob na ini-interview ka, makikita namin sa labas. So ganon. Kaya yung ibang nasa labas, natitension sila mga guys, no? Grabe, natitension sila kasi masasay ko muna medyo mahirap yung tanong. May mga tanong na ano, kasi may oras yon mga guys, no? Pagka na-experience kayo mga guys ng may oras, napakahirap kasi limitado yung oras na isasagot mo dun. So wala kaming idea kung bakit ganun, no? So yung mga nalabas, malalaman mo kaagad guys kung pumasa o hindi, kasi siyempre kung ikaw mismo yung nandoon, no? Paglabas ng isang in-interview at nakasimangot yon, ganoon ang mukha. Yung parang hindi mo matatanong, no? So alam mo na yon na hindi siya lumusot. Bago meron namang dadating na mga ilang minuto lang pagkakapasok, mamaya may lalabas na agad. Tapos tatanungin mo ang ano, kung anong interview, sasabihin lang ano lang, kaya nyo yun, yung ano, yung ganun ba, yung mga iba-ibang alibay. So maraming na-tense doon mga guys, napakadaming na-tense na applicant. Lalong-lalo na yung mga baguhan, no? Yung mga veterano ng ano, hindi ko naman sinasabi na talagang veterano, no? Yung may experience na siya na galing na sa ibang company, matagal na rin doon, tapos nagpalipat-lipat na siya, no? So lahat naman yung pipeters mga guys, hindi naman yung basta pipeter, doon na talaga siyang tatrabaho sa isang pipeter, no? Pagdating kasi sa isang company yan, nadadivert yan sa ibang trabaho. Halimbawa marunong ka sa computer, doon ka na pupunta. Pero yung position mo na bilang isang pipeter ka pa rin, pero hindi ka doon mismo inilalagay. Kaya nagkakaroon ng mismatch siya, di ba? Kaya pagkatira mo sa pipeter, hindi mo siya malaman kung marunong o hindi. Kaya ganun siguro, no? So nung ako na sumalang mga guys, no, ito na nga, no, nung sumalang ako doon na sa isang interview na, ang nag-interview pala mga guys, isang Koreano, no? Ang hirap mga guys pagka mga ganong klase ang nag-interview sa iyo, kasi minsan may Koreano na hindi mo maintindihan yung English. Yung English niya parang kinakain na mahina. So ikaw na talagang mag-adjust kung paano mo siya iintindihin. So ang i-share ko lang dito mga guys, no, ito, no. Kapag ka nandoon ka na sa isang interviewhan, huwag kang kakabahan, no. So lahat tayo, dadating tayo sa mga ganyang interviewhan na kaya mo yan nasasabi kasi ano ka, na marunong ka talaga, kaya hindi mga guys. Kahit na ikaw ay marunong, no, marunong ka na, hindi maaalis sa'yo yung nakabahan ka talaga pagka nandoon. Kasi hindi mo alam kung anong itatanong sa'yo na interview, no? So, naging motivation ko lang doon mga guys, no, nung ako yung nakasalang na, no. Inano ko lang siya yung sa aking sarili, no. Inano ko lang siya na ang nag-interview sa akin ay kakilala ko o kaya kaibigan ko, mga guys. Kinakalm ko ang sarili ko. Kasi ma-mental block ka mga guys pagka nandoon ka na,
Kahit na alam mo na yung sagot, ma-experience nyo yan. Kung alam na alam nyo ng sagot, mawawala yan sa isipan ninyo. Kasi masyasya ka, tsaka yung kaba mo nandoon, matitins ka, no? So yung ganun nga, no? Nung nakausap ko na yung interviewer, isang Koreano, ang una siya sa akin, tinanong sa akin ay, "Are you a Pi Peter?" Medyo isa lang, no? Medyo isa lang pa yung sinabi niya na medyo mahina, kaya hindi ko naintindihan. So wag kayong mahihiya guys na ipaulit sa kanya yung tanong. Kaya nung inano ko, sabi ko na, sorry. Tapos inuulit niya, no? Inuulit niya uli yung kanyang tanong. Yung nasabi niya, "Are you a Pi Peter?" Sabi ko, yes. Dapat mga guys, yung pagkaupo mo doon sa isang upuan, wag ka kung saan ka lingon ng lingon. Kung nasa harapan mo nag-i-interview, no? Nag-i-interview nasa harapan mo, doon ka lang sa kanya tumingin, eye to eye contact karon guys. Oh, kasi may points yan, no? Nung nalaman ko na sa kanya na ang bawat tanong ay may points, basta pag binigyan ka ng isang interview, yung ipapagawa sa iyo, may points, 25 points yung aming score doon sa tanong na ibibigay niya. At saka may oras, napakadaling oras lang. Ngayon guys, no? Yung iba hindi ito alam eh. Kapag ka mayroong oras yung tanong, no? Lalong-lalo na yung mayroon silang sheet na ganon, lampasan nyo na yun mga guys. Kung alin yung madali, yung alam mo na sagot ka agad, doon ka kaagad magsagot. Yun, i-divert mo kaagad doon yung isip mo, doon sa alam mo na sagot. Saka mo na lang yung balikan. Balikan mo na lang yung hindi mo masyado maintindihan pa. Huwag kang mag-focus doon kasi mauubos yung oras mo doon, no? Mauubos yung oras mo roon kumpara doon sa alam mo na nasagot na hindi mo siya pinansin, no? So, divert ka ron. Kung alin yung mas madali na alam mong yun ang sagot, yun mo munang gawin mo. Saka mo na siya balikan kung may oras pa, no? So, ganon. So, ang binigay sa akin na trabaho mga guys, no, ay ito. Nakakita niyo to, alambre, no? Alambre. Okay? Yung alambre doon guys, pag nakita mo, ibig sabihin yung pababaliin ka. I-template mo yung drawing, no? Meron doon. Pero hindi ganito siya mga guys, hindi siya katulad nito na alambre na manipis. Yung makapal, rad siya guys, yung pillar, yung ginagamit sa paghinang. Ganun yung rad na inano nila, pang template, kasi hindi mo siya mababalik kaagad. Pag ibinalik mo, maano kaagad siya, yung nandoon pa rin yung bend. Kaya one at a time ka lang doon mga guys. Pagka bumalik ka, dapat sure ball. Sure talaga. Oo, ganun. Pagka mga bigatin yung mga maganda, maganda yung mga alisan. So, yun lang na experience ko guys, no? So, binigyan ako ng isang rod, no? Ito nga, sasample ko itong rod, no? Ngayon, guys, kapag bigyan ka ng isang trabaho, halimbawa, pinakita sa'yo yung isang drawing, no? Yung isang drawing, yan. Halimbawa, mamaya papaano ko sa inyo yung drawing. Gagawa tayo ng isang drawing na ano. Pag nandun na kayo sa trabaho na igagawin mo, no? Yung ipapatemplate sa'yo na drawing. Huwag kang pipi, no? Huwag kang pipi. Okay? No? Kung anong bali mo, may northing yan eh. May north, south, east, west yan, no? Kada bali mo, sasabihin mo. Sasabihin mo yung bali mo. At saka, no? Kapag humawa ka ng alambre, isang position lang mga guys. Huwag yung ganto. Bali. Tapos, ganun, bali. Tapos, ganto. Tapos, paikot-ikot ka. Nako. So, yun lang. Yun ang tips ko sa inyo mga guys. Dapat isang position ka lang pag ikay bumali. At saka, ini-name mo yung ibabali mo. Okay? Kasi meron yung tinatawag na flow, na direction. Diba? Yung drawing, lahat yan meron yung flow of direction. Okay?
So kung nagtaas yan, from up to down, sasabihin mo sa kanya, sasabihin mo kada bali mo. For example, galing ka ng north. Ayan, no. Galing ka ng north. North going to east. Yan. East going to south. Isang position ka lang mga guys. Huwag mo na yang ibabalik-balik. Basta kung anong position mo, ganun lang. Huwag mo nang anuhin yan. Huwag mo nang balik-balik. Yung steady lang ang kamay mo. Yun ang pag-ano ng advantage sa bali, no? Tapos galing ka ng south to west. Mga ganun. Yung ininame mo siya, no? So, ganito kasi yan mga guys, no? Kapag ka nakitaan ka na ganun ka ang bali at saka ganun ang iyong procedure, ang ibig sabihin nun sa kanya, no? Hindi ko lang alam kung sa lahat ng nag-interview ganun. Kasi yung mental ng isang interviewer na ganun, guys, pagka nakita ka, hindi ka basta-basta napay-Peter kasi yung alam mo yung ginagawa mo, no? So, alam mo yung ginagawa mo. Ganun. So, hindi na yung akin, hindi na sa akin pinatuloy. Naka-4 na bali lang ako mga guys. May naka-roll doon guys, no? May naka-roll. Walang nakalagay na, ito pa isa guys, no? Yung roll niya, wala nakalagay kung 45 o 30 o ano. So, ang anuhin mo doon, i-degree mo. Kung ayaw mo itanong sa kanya, i-degree mo, no? I-degree mo yung alambre mo, i-degree mo. Ngayon, pagka sinabi niya, itinanong niya kung bakit ito dumigri, sabi mo sa kanya, kasi nandoon sa drawing na may degree. Pero hindi isinowing doon yung degree. So, minsan kasi doon sa, yung akin kasi mga guys, no, normal lang siya na degree, ang akin. 45 degree lang siya. Pero wala siyang, set and run, wala. Wala siyang nakalagay. As in, unknown talaga siya. Drawing lang. No? Naka 45 degree siya. Ibinali ko siya, binali. Ngayon, itinanong niya sa akin kung anong degree yun. Sabi ko sa kanya, I don't know. No? I don't know. Tapos, ibalik niya sa akin, why? Sabi ko, yung drawing nyo ay naka-degree. But, walang ibang pagkikilanlan, no? Pagkakilanlan kung ilan ang idinigre niya. No? Kasi, unknown siya, wala talaga. Kaya ko siya idinigre. So, sabi ko sa kanya, I just follow the isometric drawing in my template. Tapos, yun, pinatigil niya ako dun. Okay? So, yun kagandahan, no, mga guys, pagka sa isang interviewhan, huwag ka lang kakabahan, mga guys, para yung alam mo, no, kung yung alam mo na nasa isipan mo, nandiyan lang yan, hindi yan mawala. No, kasi pagka ang dibdib mo blag, nako, sigurado magtatakbuhan yan. No? So, yun lang, isa pang mga tips diyan, no. At saka meron pang mga ibang nag-i-interview yan na magko-compute ka talaga. Computation, no. So, yun, yung aking na-experience na yun ay talagang hindi ko inaasahan yun na ganun pala ang mga interviewhan na ngayon, no? So, sa mga sa mga naghahanap diyan ng trabaho, lalong-lalo na sa mga beginners, no? Huwag kayong kakabahan mga guys, kahit na kayo beginners, no? Kasi lahat naman yan ng trabaho, lalo-lalo sa paipit. At kapag nandiyan ka na talaga sa tinatrabaho mo, unti-unti mo yung maintindihan, maunawaan mo yan lahat. So, meron lang mga iba talaga na pipetters na minsan hindi mo matanong yan, hindi mo mahingian ng tulong. Minsan nga mali pa ang ibibigay nila sa'yo na sagot o ano. Kasi wag natin ipagdamot, no? Wag nating ipagdamot yung ating nalalaman. I-share din natin sa iba. Kasi doon din naman tayo nag-umpisa, no, sa
wala tayong alam. Ako, aminado talaga ako mga guys. Nung una akong nag-apply Peter, talagang as in wala, no? Wala talaga akong kalam-alam sa Peter. Kasi ako technician, no? So sariling sikap din, kaya medyo natuto tayo. Sariling sikap din tayo. Kailangan aralin mo rin ang sarili mo na matuto, no? So wag yung ngayon gusto mo, kinabukasan wala na yung sa isipan mo, yung ginawa mo. O hindi ka interesado, mahirap yun. So kailangan maging interesado ka sa yung gagawin. Okay? So para sa madali kang matuto sa trabaho. Okay? So ganun lang mga guys, no? Sana meron akong na-share sa inyo na konting idea sa mga interviewhan, no? So hanggang sa susunod na lang mga guys na ating video. So maraming salamat sa inyo mga guys.